Sa gitna ng umiigting na tensyon sa politika ng bansa, matapang at walang pag-aalinlangang hinarap ni Vice President Sara Duterte ang mga tanong tungkol sa kanyang nalalapit na impeachment trial. Diretsahan niyang sinabi na handa siyang harapin ang anumang magiging hatol, mapa-acquittal man o conviction. Aniya, tanggap na niya ang anumang kahihinatnan ng paglilitis. Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. Hindi rin itinanggi ni VP Sara ang kagustuhan niyang ituloy ang paglilitis sa kabila ng legal na diskarte ng kanyang mga abogado. Para sa kanya, nais niyang maging matindi at malaman ang proseso ng paglilitis. They would not want a trial as lawyers. Alam naman natin ang galawan ng mga abogado, no? Marami silang mga paraan sa batas as a legal recourse for their clients. But sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Samantala, hindi na nagulat si VP Sara nang mapabalita ang pagsama ni na dating Senadora Leila de Lima at Attorney Chel Diokno sa kampo ng prosekusyon laban sa kanya. Para sa pangalawang Pangulo, malinaw umano ang dahilan ng kanilang pagsanib. Well, understandable kay Leila de Lima and kay Chel Diokno. They've been very vocal anti-Duterte since birth, yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president, ay anti-Duterte na talaga si Secretary de Lima. So, understandable na sasali sila sa prosecution ng impeachment. Sa gitna ng kabi-kabilang issue laban sa mga Duterte, para kay Vice President Sara, hindi pa rito matatapos ang pagbatikos ng kanyang mga kritiko. Ang punot dulo raw ng lahat ng ito ay ang halalan sa 2028. This is about the 2028 election. It's not about ICC. It's not about the impeachment. It's not about confidential funds. It's about the 2028 elections. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, wala pa naman siyang malinaw na pahayag kung tatakbo ba siya sa pagkapangulo. Ngunit para sa kanyang mga kritiko, sapat na umano ang banta ng kanyang posibleng kandidatura upang umpisahan ang mga hakbang laban sa kanya. These individuals are desperate. Desperate for, as I said, cash, cocaine, and champagne. Matapos ang nakaraang halalan, tumalo si Vice President Sara Duterte sa isang misa bilang pasasalamat para sa matagumpay at mapayapang eleksyon sa Davao City. Kasama ng pangalawang Pangulo ang kanyang kapatid na si 1st District Representative Paulo Duterte, 2nd District Representative Omar Duterte, Councilor Rigo Duterte at mga konsehal ng hugpong sa Taong Lungsod, pati na rin ang mga taga-suporta at pang opisyal ng lungsod. Kasabay na naganap na misa, nagpaunlak ng panayam si Vice President Sara Duterte kung saan natalakay ang isyu ng panawagan para sa manual recount ng boto. Ito'y dahil sa mga reklamong nag-ugat sa mga aberya ng automated counting machines at overvoting na mga isyong isinusulong din ng PDP senatorial slate at ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Nilinaw ni Pastor Kibuloy na ang panawagan na hindi para sa political gain, kundi para wakasan ang irregularidad tuwing halalan at tiyakin ng transparency sa bilang ng mga boto. Ayon kay VP Sara, hangad ng lahat ang malinis at tapat na resulta ng eleksyon dahil ito'y sumasalamin sa kagustuhan ng taong bayan. Yes, oo. Meron kasing random manual counting ang COMELEC and ina-identify nila ang area and ang date. Sinabihan ko yung PDP laban kung pwede gawa nila ng paraan because ako personally wala akong nationwide network. Sila yung may machinery kung saan pwede sana maka-attend yung mga lawyers nila sa random manual counting audit ng COMELEC. But more than that, kung meron pa bang ibang nakikita yung PDP laban as a political party na nadehado yung kanilang mga kandidato, ay susuportahan ko yung mga questions nila. Because as a Filipino as well, gusto natin na credible yung elections and it will reflect
the results will reflect the will of the people. Sa kabila nito, sinabi ni VP Sara na bagamat hindi man naaayon sa inaasahan, ang naging resulta na nakaraang halalan, para sa kanya ay panalo pa rin ang lahat ng kandidato ng PDP senatorial slate. Sa ako ang statement, no, it was not what we expected. We expected more candidates from PDP to win. Pero in my heart, they already won. I listened to their campaign speeches. Once lang ko nakapaminaw sa ilahang mga campaign speeches, kadto lang meeting the Avance, and I was proud of them. No, they know what they wanted. They know what they wanted for the country, and they fought for it. So in my heart, they won, and hopefully, kung naaman sila, kung meron man silang nakita na hindi tama yung resulta ng elections nitong nakaraang May 12, ay maresolba siya sa loob ng COMELEC at kung saan man na pwede na legal na proseso. Nagbigay rin ng mensahe ang pangalawang Pangulo para sa mga nahalal na bagong lingkod bayan, partikular na kina 2nd District Representative Omar Duterte at Councilor Rigo Duterte. Sinabi ko sa kanila na when I was mayor, yung programa namin sa City Hall revolves around the campaign of Life is Here, which we use as well as branding for our tourism program, Life is Here. And then sinabihan ko sila that you are there to make the lives of Dabaweños better. So sinabihan ko sila na ang gusto lang naman nating lahat ay a livable city. At hindi mahirap yon kasi ang isang livable city meron ng meron na siyang parameters. Papasok lang natin yung Davao City doon. Ibinahagi ni VP Sara Duterte ang pinakabagong mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa sambayan ng Pilipino. Yes. Nag-ingon siya. Tinanong ko siya kahapon kung anong message niya para sa ating mga kababayan at sinabi niya na ako, ug ang akong mga anak, ug ang akong mga apo magpabiling inyong sulugon.